Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa lahat ng inyong mga solid at matatapat na subscribers. Palagi po akong nakikinig ng mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Isa ang channel ninyo sa mga paborito kong tambayan sa YouTube. Kasama na ang mga kwento ni Apong Isaac at ang The Voice Addict. Nakakalibang talagang makinig sa inyo, lalo na't napakaganda ng pagkakanarit. Laging buhay na buhay ang pagkikwento ninyo at higit sa lahat, palaging may napupulot na magandang aral sa huli. Ako nga po pala ay mula rito sa Pasay. Ang ipapadala ko pong kwento ay tungkol sa pinakamatinding karanasan ko nung nagtatrabaho pa ako. Ako nga pala ay nagtatrabaho bilang isang truck driver. Hanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa isip ko ang mga nangyari sa madilim na biyaheng yon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasang ito dahil hindi lang nito muntikang kunin ang buhay namin ng kasama ko, kundi binago rin ito ng tuluyan ang mga pananaw ko sa buhay at sa mga bagay na akala natin ay sa kwento lang nangyayari. Ako nga pala si Rudy at ito ang aking kwento. Pambihira namang radyo yan, oo. Ayusin mo nga, Pancho. Kanina pa ganyan yan, ah. Puro static na lang yung naririnig. Wala na talaga tayong masasagap na istasyon dito sa gilid ng bundok. Patayin ko na lang kaya to. Pero teka, bakit parang ang init yata ng ulo mo ngayon? Paano hindi init ang ulo ko? Isipin mo, ilang buwan na tayong naghihintay dun sa ipinangako nilang aumento at bonus. Hanggang ngayon, puro salita lang ang amo natin. Puro pangako. Napakagarapal nila. Totoo yan. Ang dami nilang idinagdag na biyahe natin ngayong buwan. Dagdag trabaho, pero walang dagdag bayad. Pambihira na yan, oo. Pero ano nga bang dahilan? At hindi pa tayo binibigyan ng dagdag na sahod? Yun, naghihintay pa raw ng approval galing sa taas. Ang tagal-tagal pirmahan. Baka hindi pa marunong magsulat yung pipirma, yari. Nag-aaral pa lang. Ang sabihin mo, wala silang puso, walang konsensya. Tapos ang masaklap pa nito, si Mrs. ang laging nagagalit sa akin. Palagi kami nag-aaway dahil sa pera. Ang akala niya niloloko ko siya. Hindi siya naniniwala na hindi pa tayo nag-i-increase. Baka raw kung saan-saan ko dinadalan sahod ko, kaya palaging kulang ang naiuwi ko sa kanila. Hala, bakit hindi mo ipakita ang payslip mo para maniwala sa'yo? Ipinakita ko na, kaya yun medyo na nahimik. Pero panandalian lang. Baka raw may iba pa akong pinagkakakitaan tapos tinatago ko sa kanya para ipang-inom o ipang-babae ko raw. Ang hirap magpaliwanag, pare, kapag wala kang maibigay na pera. Kailangan ng anak kong pambili ng gamit sa eskwela eh. Tapos kulang pa kami sa panggasto sa araw-araw. Huwag kang mag-alala, Rudy. Hindi ka nag-iisa, it's a tie. Kami man nagkukulang din eh. Alam mo naman sa pamilya namin, ako lang ang inaasahan ng mga hinayupak. Ginawa ba naman akong breadwinner nila? Minsan nga nagtataka na ako bakit tinawag na breadwinner ang mga katulad natin? Kailan pa tayo naging winner? Winner sa pagod, winner sa stress, at winner sa utang. Yun ang totoo. Wala kasing konsiderasyon ang mga amo natin. Wala silang pakialam kung may makain pa ang pamilya natin o wala na. Ay nako, tayo nagpupuyat dito sa biyahe, tayo nagpapakapagod. Tapos sila ang nakikinabang sa pinagpaguran natin. Di ba? Nakakapikon. Sinabi mo pa. Minsan, nakakatawa na nga lang na nakakairite. Yung mga amo nating nakaupo sa di-aircon na opisina, ang lalapad ng katawan, ang lalaki ng tiyan. Tapos tayo, pinagdadamutan. Garapal nga. Alam mo, narinig ko sa dispatcher nung isang araw. Malakas daw ang pasok ng kontrata ngayon. Pero bakit ganoon?
Ang sabi, walang budget. Pero nakita mo ba yung bagong SUV ni boss? Kulay puti. Ang kintab-kintab, bagong-bago. Tapos tayo, kahit bagong wiper man lang nitong sasakyan nating bulok, kailangan pang dumaan sa butas ng Karayaman request. Pambihira na yan, oh. Nakakasama talaga ng loob, par. Sa kanila tong truck, pero pati pampaayos, hindi mabudgetan. Diba? Ewan ko na lang talaga. Baka isang araw, maaksidente na lang tayo dahil sa kapabayaan nila eh. Tapos kapag nangyari yun, pusta tayo. Ang isasagot lang ng mga yan sa atin, human error o kaya kasalanan daw ng driver. Ganyan naman sila palagi eh. Yan ang masakit, Pancho. Yung buhay natin bilang mga trabador, parang spare parts lang ng mga sasakyan nila. Pag nasira o kaya nagka-problema, palit ka agad. Kaya nga minsan napapaisip na rin akong mag-ahol eh. Pero paano naman ang pamilya ko? Lalo lang magwawala si misis kapag nalaman niyang wala na akong trabaho. Kaya yun, walang magagawa. Tiis-tiis muna tayo sa diskarte. Kaya nga eh. Par, total napag-uusapan na rin naman natin ang diskarte. Paano kaya kung gayahin natin yung ibang mga biyahedor? Alam mo bang may extra silang pinagkakakitaan? Oh, ano daw yun? Yung bang tinatawag nilang tabas? Alam mo na yun. Yung bawat biyahe natin, babawas tayo ng konti sa karga, tapos ibebenta natin sa mga kakilala ko sa Bicol. Hindi naman mahahalata yun sa dami ng karga natin eh. Naku, delikado yan, Pancho. Mukhang nakakalimutan mo yata na meron tayong inventoryng tinatawag. Ay, oo nga pala no. Yung magpasakay tayo ng pasahero, gusto mo? Magpasakay ng pasahero? Paano yun? Saan naman sila sasakay dito sa truck? Ano ka ba? Maluwag pa sa likod, par. Maayos naman ang pagkakasalansan ng mga karga natin eh. Kaya siguradong kakasya pa ang 2 o 3 tao ron. Ano, gusto mo? Magsakay na tayo? Pandagdag din sa pagkain natin yun. Sigurado ka ba dyan, par? Baka mamaya kasi masita tayo sa checkpoint eh. O kaya baka madisgrasya natin yung pasahero. Lalo tayong malulubog sa buhay niyan. Sus, ang sabihin mo, lalo tayong lulubog kung palagi na lang tayo nag-aabono sa mga allowance natin. Napaisip ako sa sinabi niya. Totoo yun. Palaging kami nga ang abonado sa allowance namin para sa pagkain kapag nasa biyahe kami. Kulang na kulang kasi yung pera na ibinibigay nila. Sa madaling sabi, hindi nakakabusog. Tumango ako ng dahan-dahan. Sabagay, tama ka din naman. Paano ba ang diskarte dyan? Madali lang, par. Isang biyaheng pabikol, maniningil tayo ng 500 hanggang 800 isang tao. Ganon din pag uwi natin. Mas marami tayong may sasakay kapag pauwi tayo. Aba, ayos nga yan ha. Talagang ayos. Kasi sabi ng tropa nating bumabiyahe ng isda at gulay, ganyan ang racket nila eh. Simple lang ang teknik. Kapag may nakita tayong mga tao na nag-aabang sa mga waiting shed, babagalan mo lang yung takbo. Alam na nila yun. Kita mo, sila na ang mismong magsasabi na makikisakay sila. Lalo na yung mga suki, ng ganyan, naku po, gusto ring magmenos at mapabilis ang uwi nila. Nakikisabay sila sa mga truck. Ano, game ka? Sige, game ako dyan. Pero ikaw ang bahalang kumausap ha. Alam mo namang mahina ako sa ganyang bulahan eh. Ako nang bahala. Alam mo naman kung gaano kabulaklak tong bunganga ko, di ba? Yakang-yaka yan. Chicken feet. Napangisi na lang ako habang pailing-iling na nakatingin sa kalsada. Alam ko namang hindi titigil ang dila nitong si Pancho hanggang hindi nakakahanap ng paraan para makakuha ng ekstra na pera. At dahil sa kumpanya naming mas matigas pa sa bato ang puso, sino ba naman ako para tumanggi sa munting diskarte sa gitna ng biyahe? Nagpatuloy sa pag-usad ang biyahe namin sa madilim na highway ng Quezon. Dahil malalim na ang gabi, wala rin kaming inasahan din na maisasakay. Medyo bumagal din ang takbo ko nang makarating kami sa baku-bakong mga kalsada. Samantala si Pancho naman
ay nakatutok lang ang mga mata sa labas at alerto kung may makikita ba siyang nag-aabang na tao. Hanggang sa di kalayuan, naaninag ko ang isang maliit na waiting shed. Nakatayo roon ang isang matandang lalaki. Hindi siya pumapara pero agad akong kinalabit ni Pancho nang makita niya ang matanda. Rudy, ayan na. Bagalan mo, bagalan mo. Yun, sa tapat ng waiting shed na yun, may tao. Sabi ko naman sa'yo pare, di rin din tayo ng langit. Dahan-dahan kong inapakan ang preno. Umungol ang makina habang unti-unting humihinto ang truck sa gilid ng highway. Agad namang ngumiti ang lalaki nang makita kami sa harap niya. Oh boss, pabikol ba? Sampa na, may bakante pa kami na pwesto sa likod. Ay, oo nga. Papuntang Bicol nga ako mga iyo. Salamat naman at huminto kayo. Kanina pa ako naghihintay ng bus. Saan ho ba kayo sa Bicol? Sa Camarines lang. Aba, ayos. Madadaanan nga po namin yon. Sige ho, sampa na kayo sa taas ng truck. Medyo mataas lang po pero kaya-kaya nyo yan. Tutulungan ko na lang po kayo makakyat. Pero bago ang lahat, Tay, alam nyo naman sa hirap ng buhay ngayon, di na uso ang libreng sakay. Magkano po ang budget nyo papunta doon? Walang problema sa akin ang bayad. Kung gusto nyo, ihatid nyo ako sa mismong baryo namin. Naku, mahirap po yan. Kung sa bayan po ang hinto, ayos na ayos pero iba na po ang magiging usapan natin kapag gusto nyong ipasok sa mismong baryo nyo ang truck na dala namin. Matanda na ako mga iyo. Tignan niyo naman tong dala kong mga to. 3 sako to. Paano ko naman kakayaning buhatin to na mag-isa? Kaya nga ako maaari lang sana. Kayo na lang din na maghatid sa akin hanggang dun sa baryo. Magkano ba ang sisingilin niyo sa akin kung sakali? Baka naman, pwedeng pag-usapan natin yan. Nako mukhang tatanggihan po namin kayo dyan kasi mahirap ipasok ang mga truck sa loob mismo ng baryo. 2,000, pwede na ba? 2,000 po? Sigurado po ba kayo? Aba, malaking pera ang 2,000 Baka nagbibiro lang ho kayo. Hindi ako nagbibiro. Heto ang 2,000. Para hindi kayo nag-aalangan, nalolokohin ko kayo. Par, totoo nga. Magbabayad talaga siya ng 2,000. Anong pasya mo, tol? Una. Sino ba naman ako para tumanggi sa grasya? Sige na ho, sampa na po. Payag na tong kasama ko. Salamat naman. Sige, tulungan niyo na lang ako na maisampa mga karga ko. Bumaba si Pancho. Rinig ko pa ang masigla niyang pagsipol. Halatang mataas ang adrenaline niya dahil sa hawak na 2,000 piso. Lumapit siya sa matandang lalaki. Agad namang itinuro ng matandang lalaki ang 3 sako na nasa isang sulok ng waiting shed. Mula sa driver's seat. Nakita ko sa side mirror ang pag-angat ni Pancho sa sako. Pero laking gulat ko nang makitang bigla siyang natigilan. Ang kaninang malapad niyang ngiti ay biglang napawi, napalitan ng pagtataka na tila may halong kaba. Hindi niya kagad na ituloy ang pagpasan. Nanatili siyang nakayuko, nakahawak sa sako at tila pinakikiramdaman ang hawak niya. Napansin kong dahan-dahang napaurong si Pancho. Tumingin siya sa lalaki pero ang matanda ay nanatili lang nakalmado. Manong, ano ho ba talagang laman nito mga sako ninyo? Bakit parang mainit tsaka basa-basa? Basa pa siguro yan kasi sariwa pa iyo. Galing lang sa bayan kanina yan. Sariwa? Bakit to awi malansa? Tapos parang karne na ewan itong nakakapako sa loob. Karni nga yan. Huwag ka na nga maraming tanong dyan. Di ba nagbayad na ako? Isakay mo na yan para makauwi na ako. Naghihintay ang pamilya ko sa baryo. Baka masira pa yan sa daan kapag pinatagal mo pa. Pero tay, ano po bang klaseng karne to?
Bakit parang may hugis ng braso itong nakakapako rito sa ilalim ng sako? Ano ba? Huwag mong kapain. Huwag mong pakialaman ang hindi mo naman karga. Ang usapan natin, ihatid niyo ko. Binayaran ko na kayo ng tama. 2,000 yon. Kaya isakay mo na yan. Sige na, Pancho, isakay mo na yan. Dalihan mo na dyan para makabiyahe na tayo. Anong oras na, oh? Napilitan si Pancho na kumilos kahit bakas sa mukha niya ang matinding pag-aalangan. Pinasan niya ang unang sako. Sumunod ang 2 pa. Pagkatapos, maisakay ang lahat ng karga. Inalalayan ni Pancho ang matanda para makaakyat. Walang kaimik-imik ang matanda. Diretso lang ang tingin niya habang pumipwesto sa isang sulok, malapit sa kanyang mga sako. Inayos ni Pancho ang trapal para masigurong hindi masyadong malakas ang hangin, pero sapat para makahinga pa rin ang matanda. Sinigurado niyang maayos ang pagkakalagay ng karton na uupuan nito. Pagkatapos, mabilis na tumakbo si Pancho pabalik sa unahan ng truck at pabagsak na isinara ang pinto. Pinihit ko na ang susi at dahan-dahang umusad ang truck. O ano ba nangyari? Bakit para kang nalugi dyan sa itsura mo? Mukha ka rin nakakita ng multo. Pambihira naman kasi yung karga niya eh. Ang bibigat ng mga sako. Tapos ang baho pa. Malansa na ewan na parang bulok. Ayan o, amuin mo. Mukhang dumikit na nga sa damit ko yung amoy eh. Makapagbihis na nga muna. Sus, nagreklamo ka pa. Akala ko ba swerte o jackpot na tayo sa 2,000? Di ba yun ang sabi mo kanina? Pera na yun, uy. Huwag ka na magreklamo. Kahit na par, iba talaga yung lansa eh. Ewan ko, amoy mo. Basta, ang baho. Nakakasuka. Tapos kanina nung hinawakan ko yung sako, parang di naman karne ng baka o karne ng baboy ang laman nun eh. Ewan ko ba, tol? Ama na nga yan. Puro katamang hinala eh. Nakasakay na yung tao tapos nakapagbayad na rin. Ihatid na lang natin siya. Sige na. Magbihis ka na tapos mag-spray ka na ng pabango para hindi ka na mabad trip. Malayo pa naman tayo eh. Yun na nga eh. Paano yung pagbaba? Susme, ako na naman na magbubuhat nun. Huwag mo nang alalahanin yun. Nasa bari na tayo nun. Siguro naman eh, meron siyang mga kakilala na pwedeng magbuhat. Sige na, magbihis ka na, tambaho mo. Napailing na lang ako habang binabagtas ang kalsada sa Quezon. Sinubukan kong mag-concentrate sa manibela, pero sa totoo lang ay naiilang din ako sa amoy na pumapasok sa loob ng ulo ng truck. Kinuha ni Pancho ang extra niyang t-shirt sa bag at dali-daling nagpalit. Pagkatapos nun ay nag-spray pa siya ng matapang na kulon. Maalis lang yung malansang amoy na kumapit sa kanya. Nagpatuloy ang biyahe namin. Habang tumatagal, lalong nagiging madilim at malubak ang kalsada. Kaya naman, nagbawas kami ng bilis. Ewan ko, pero nung gabing yun ay sobrang tahimik ng kalsada. Tapos ay wala pang masyadong nakakasalubong na sasakyan. Pero pansin ko, hindi talaga mapakali ang kasama kong si Pancho sa upuan niya. Panay ang lingon niya sa maliit na salamin sa likod ng kaba. Pilit na sinisilip kung ano ang ginagawa ng matanda sa likod. Ano ba yung ginagawa mo? Di ka mapakali ha. Baka mabali naman yung leeg mo diyang kakalingon sa pasahero natin. Pasensya ka na, tol ah. Sinisigurado ko lang naman na hindi pa nauhulog yung matanda. Sana nga mahulog na eh. Huy, ano ba yung sinasabi mo? Joke lang. Sige na nga, iidip na lang muna ako. Ikaw na muna ang bahala ha. Ayusin mo pagdadrive mo. Lumipas ang halos ilang minuto. Napansin ko na unti-unti ngang bumibigat ang talukap ng mga mata ni Pancho. Hanggang sa siya ay nakatulog. Medyo mahaba na ang naging biyahe at medyo bumibigat na rin ang pakiramdam ko, pero pinipilit ko pa rin ang sarili ko na gisingin. Sa gitna ng katahimikan,
bigla akong nakarinig ng isang malakas na kalabog mula sa likod ng truck. Agad akong kinabahan, kaya napatingin ako sa rearview mirror. Doon ko nakita na nakasilip ang matanda sa salamin. Nanlilisik at nanlalaki ang mga mata niya habang nakadikit ang muka sa salamin. Sa sobrang gulat ko, bigla kong naapakan nang madiin ang preno. Sa lakas ng paghinto, sumubsob kami sa windshield at biglang nagising si Pancho. Dumugo pa nga ang labi niya na tumama sa dashboard ng truck. Napahawak siya sa mukha niya. Tuliro na lumingon sa akin at gulat na gulat. Anak ng putya naman, Rudy, oh. Ano yun? Bakit naman bigla kang promeno? Aray, ang sakit. Pumutok pa yata ang labi ko. Par, yung matanda kasi, nakasilip, nagulat ako. Ano ka mo? Wala naman Wala naman nakasilip. Dahan-dahan kong ibinalik ang tingin ko sa salamin. Wala na nga ang muka ng lalaki. Pero sumusumpa ako. Kitang-kita ko ang mga mata niya kanina. Nakakatakot siya kung paano tumingin. Seryoso ko, Pancho, kanina lang. Nakadikit ang mukha niya dyan sa salamin. Siguro, antok ka na rin, ano? Si Raulo, silipin mo na nga lang kung anong ginagawa. Pambihira, ikaw may kasalanan nito eh. Ikaw ang nagsuggest na magsakay tayo ng pasahero. Ay, ganon? Sisiyan na? Sige na, patakbuhin mo na at sisilipin ko. Bago ko pa matapakan ang silinyador, sinilip na ni Pancho ang maliit na salamin sa likod. Bigla na lang siyang sumigaw, kaya naman iniangat ko agad ang paa ko at hindi na ituloy ang pag-arangkada ng sasakyan. Putya! Wala na yung pasahero natin, par! Ano sabi mo? Abay, tignan natin. Baka mamaya nalaglag na. Akmang bubuksan ko ang pinto ng sasakyan para i-check ang likod. Pero bago ko pa mahawakan ang bukasan ng pinto, may kumatok. Paglingon ko, yung matanda ang nasa labas. Ibinaba ko ng konti ang salamin. Hindi ka maingat na magmaneho, iyo. Muntik na akong tumalsik doon. Ano po? Bakit niyo naman po ako sisisiin? Kayo po tong nananakot kanina. Kaya nga naipreno ko ng malakas tong sasakyan eh. Anong nananakot ang pinagsasasabi mo? Nakadrugs ka ba? O marami ang nainom mong kape? Kaya ka kabadong-kabado? Ay, grabe ka ha. Hindi ah. Ayoko na doon sa likod. Masikip at madilim. Pwede bang makitabi na lang ako dito sa inyo? Tutali, malapit na yung shortcut. Ako ang magtuturo ng daan kung saan tayo mas mapapabilis. Nagkatinginan kami ni Pancho. Bakas na bakas sa mukha niya ang pagkadisgusto sa ideyang yon. Pero ewan ko kung bakit ba pumayag ako. Pinabuksan ko kay Pancho yung pinto at sinabihan siya na umusog. Sumiksik siya sa gitna at umupo yung matanda sa tabi niya. Tapos ay inutusan niya kung paandarin na ang sasakyan. Ilang sandali pa, tumakbo na ulit ang sasakyan namin. Pagdating sa isang sangang daan, itinuro niya sa amin ang isang bypass road. Alam ko pa ang daan na yon at dito kami dumadaan kapag talagang nagmamadali kami. Kaso, masukal ang paligid at halos walang dumaraan doon, lalo na kapag madilim. Naging usap-usapan din kasi namin ng mga katulad naming mga delivery na marami daw nagpapakita na multo sa daan na yon. Pero kahit na ganun, napapayag ako ng matanda na lumiko sa daan na yon. Nasunod ang kanyang gusto. Malapit na tayo sa baryo. Malapit na? Kakalampas pa lang natin ang Quezon ah. Malapit na agad. Oo, hindi ko ba nasabi? Nabungad lang naman ang baryo namin. Hindi. Ilang sandali pa ay sinabi niyang lumiko kami. Iniliko ko ang sasakyan sa bahaging puro kurbada at may malalalim na bangin. Habang umaandar ang sasakyan, napansin ko
na dahan-dahang lumingon sa amin ang matanda. Doon ko nakita na nagbago ang kanyang itsura. Tinubuan siya ng itim na balahibo sa muka. Tapos ay nanlilisik ang kanyang mga mata. Bumuka ang kanyang bibig at lumabas ang naglalakihang mga ngipin. Ganon din ang kanyang mga kuko. Humaba ito at naging kasing talas ng patalim. Ah! Aswang! Bitiwan mo ako! Aswang! Sa tindi ng takot at taranta ni Pancho, nagwala siya sa loob ng sasakyan. Sinubukan niyang itulak ang nilalang. Pero dahil nakasara ang pinto, hindi siya nagtagumpay na mapalayo ito. Dahil sa gulo ay tila nawalan na ng kakayahan ang kaibigan ko na mag-isip ng tama. Hinawakan niya ang kamay ko at tinapik ito ng mabilis hanggang sa hindi ko na nakontrol ang manibela. Pancho! Maaksidente tayo! Malalaglag tayo! Dire-diretso kaming dumausdos, pababa ng bangin. Wala na akong makita kundi ang mabilis na pag-ikot ng paligid at ang kislap ng headlight na tumatama sa kung ano-ano. Isang malakas na lagapak ang naramdaman ko, tapos sunod-sunod na kalabog hanggang sa tumigil ang truck na nakatiwarik. Nandilim ang lahat. Namatay ang makina ng sasakyan. Ewan ko kung gaano ako katagal na nawalan ng malay, pero nagising ako dahil sa tulo ng krudo na pumapatak sa mukha ko. Bumaliktad ang mundo. Ininda ko ang hapdi sa noo ko. Nang tignan ko ang salamin, nakita ko ang mukha ko na duguan. Agad kong nilingon si Pancho. Pancho! Pargising! Gumising ka! Narinig ko siyang dumaing sa tabi ko. Nakasubsob ang mukha niya sa nabasag na windshield. May mga bubog sa paligid namin. Sinubukan kong kapain ang lock ng seatbelt ko. Pagpindot ko, bigla akong bumagsak sa bubong ng truck na nasa ilalim na ngayon. Halos mamilipit ako sa sakit ng likod ko. Mabilis kong kinalas ang pinto sa tabi ko. Pero dahil nayupi ang katawan ng truck, kailangan ko pa itong sipain ng paulit-ulit bago bumukas. Pancho! Kailangan na natin lumabas bago pa lumiyab tong truck! Inalalayan ko si Pancho palabas. Hilong-hilo siya at panay ang hawak sa kanyang muka. Pagtingin ko sa paligid, hindi pala masyadong malalim ang nahulugan namin. Pero malayo na kami sa highway. Napunta kami sa isang parang lambak na may mga kabahayan. Pero parang wala namang mga tao. Nang ilawan ko ang paligid, nakita ko na may mga poste na nakatayo sa harap ng bawat tahanan. At sa bawat poste na yon ay may mga nakasabit na bungo ng hayop. Kumunot ang noo ko nang makita ko yon. Ngunit bigla akong kinalabit ni Pancho. Rudy, nasa na yung matanda kanina kasama natin? Yung aswang, nawala. Wala siya sa truck. Inilawang ko ng flashlight ang paligid. At totoo nga, ang sinasabi ni Pancho. Wala na ang matanda sa loob. Pati yung mga sako niya, naglaho na rin na parang bula. Mabuti pa umalis na tayo dito, par. Iba ang kutob ko sa lugar na to. Tumango ako. Ngunit bago pa kami makatalikod, nakarinig kami ng mga kaluskos. Nanggagaling ito sa loob ng mga kabahayan. Par, may tao yata. Lumabas ang isang lalaki. Nakasuot siya ng kupas at punit na damit. Sinundan siya ng isang matandang babae at 2 bata. Maya-maya pa ay dumami na sila. Umabot sila ng higit sa 10 tao. Mga boss, tulong. Naaksidente kami. Nahulog ang truck namin. Baka naman may telepono kayo rito o kaya kahit anong sasakyan para madala kami sa ospital. Sugatan po kami.
Hindi sila sumagot. Nakatayo lang sila sa may putikan. Nakangiti sila ng napakalapad. Nakikita ko ang kanilang madidilaw na mga ngipin. Lumapit ng 2 hakbang ang lalaking nasa harapan namin. Ibinaba ko ang ilaw ng flashlight dahil nasilaw ang lalaki. Tumama ang liwanag sa kanyang paa. Natigilan ako. Pinagmasdan kong mabuti ang ibaba niya. Ang kanyang mga sakong ay nakaharap sa amin. Ang kanyang mga daliri sa paa ay nakaturo sa likuran niya. Pabaligtad ang kanyang mga paa. Inilipat ko kagad ang ilaw ng flashlight sa iba pang mga tao na nakatayo malapit sa amin. Ganon din ang kanilang mga paa. Pabaligtad ang lahat ng mga paa nila. Tumaas ang balahibo ko sa batok. Tinignan ko ang kanilang mga muka. Unti-unting bumuka ang kanilang mga bibig. Lumabas mula sa kanilang mga labi ang mahaba at makapal nilang dila. Umabot ang dila nila pababa hanggang sa kanilang dibdib. Tumutulo ang malapot nilang laway sa lupa. Pancho, kaya mo bang tumakbo? Ha? Bakit naman tayo tatakbo? Hindi ba nila tayo tutulungan? Tignan mo mga paa nila. Tignan mo mga bibig nila. Hindi sila tao, Pancho. Mga aswang din sila. Lumingon si Pancho sa mga tao. Nanlaki ang kanyang mga paa. Nang makita niya ang mga dila at pabaligtad ang mga paa. Umatras siya ng mabilis dahil sa takot. Nabangga niya ang gilid ng aming truck at bumagsak ang ilang bakal. Sumugod ang lalaking nasa unahan. Inunat niya ang kanyang mga kamay papunta sa amin. Mahahaba at matutulis ang kanyang mga maiitim na kuko. Agad na pinulot ni Pancho ang isang bakal na nalaglag. Sige, huwag kayong lalapit sa akin, mga hayop kayo. Papatayin ko talaga kayo. Babasagin ko ang mga bungo nyo. Tumalon ang lalaking aswang papunta kay Pancho. Ginamit niya ang hawak niyang bakal at inihampas ito ng malakas sa ulo ng aswang. Tumama ang bakal sa bungo nito. Bumagsak ang lalaking aswang. Umatungal ito sa sakit habang hawak ang kanyang ulo. Gulat na gulat ang ibang mga aswang sa ginawa ni Pancho. Tumigil sila sa paglapit sa amin at tumingin sa kasama nilang nakahandusay sa lupa. Takbo, Pancho! Bilis! Tumalikod kami at tumakbo palayo sa mga kubo. Pumasok kami kagad sa madilim na kakahuyan. Masakit pa rin ang mga sugat namin mula sa aksidente. Naihilo pa ako at dumudugo pa rin ang noo ko. Mabigat na ang paghinga ko dahil sa pagod, pero hindi namin inisip ang sakit ng aming katawan. Patuloy lang kami sa pagtakbo. Narinig namin ang malalakas na hiyaw nila mula sa likuran namin. Nagalit sila sa ginawa ni Pancho hanggang sa hinabol nila kami. Madilim ang buong gubat. Ang tanging liwanag lang namin ay ang hawak kong flashlight. Itinutok ko ito sa lupa para makita namin ang aming dinadaanan. Puro malalaking ugat ng puno at matatalas na bato ang aming inaapakan. Nadapa si Pancho dahil sumabit ang paa niya sa isang baging. Sumubsob ang mukha niya sa mga tuyong dahon at putik. Tumayo ka dyan! Bilisan mo! Andiyan na sila! Par, hindi ko na yata kaya. Ikaw na lang, tumakbo ka na, sige na. Ligtas mo na ang sarili mo. Sira ulo ka ba? Partner tayo, walang iwanan, kaya tumayo ka na dyan. Ayokong maging hapunan ng mga pangit na yan, bilisan mo na! Hinila ko ng malakas ang braso niya. Ngunit nang maramdaman kong hindi niya na talaga kaya ang tumakbo, sumuot na lang kami sa ilalim ng mga malalaking sanga at baging ng balete. Pinatay ko kagad ang flashlight. Maya-maya pa ay dumaan ang 5 aswang sa harap mismo ng aming pinagtataguang balete. Lumagpas sila sa amin at nagtuloy sila sa kabilang direksyon. Nakahinga kami ng maluwag
Pero ilang sandali lang, biglang may nahulog mula sa itaas ng puno sa harap namin. Isang lalaking aswang. Tumayo siya mismo, eksakto sa harap ko. Ngumisi siya ng malapad. Lumuhod siya at pilit kaming inaabot kung saan kami nakasiksik. Ngunit nang hindi niya kami maabot, inilabas niya ang kanyang dila at sinubukan niyang puluputan ang aking binti. Sinipa ko ang mukha niya. Ginamit ko ang buong lakas ko. Napadaing siya at umurong ng bahagya. Mamatay ka ng hayop ka! Mamatay ka! Biglang itinusok ni Pancho ang dulo ng bakal sa mata ng aswang. Sumigaw ang aswang sa tindi ng sakit. Ginamit namin ang pagkakataon na yon para lampasan siya at ipagpatuloy ang aming pagtakbo. Subalit narinig ng ibang mga aswang ang sigaw ng kasama nila. Bumalik sila at hinabol kami ulit. Nakarating kami sa tabi ng ilog. Par, tara sa tubig! Doon tayo dumaan, bilis! Tumakbo kami papunta sa ilog. Yung mga aswang, tumigil sila sa may pangpang. Ayaw nilang tumapak sa tubig. Nagsisisigaw sila sa tindi ng galit nila. Ipinagpatuloy namin ang paglusong hanggang sa gitna. Doon namin napagtanto na ligtas na kami pansamantala sa banta ng mga aswang. Hawak kamay kaming naglakad at pilit na nilabanan ang agos. Malamig na malamig ang tubig pero hindi namin yun pinansin. Nang marating namin ang kabilang pampang, halos gumapang na kami paakyat sa lupa. Tapos ay umupo si Pancho sa isang malaking bato. Habol ang hininga habang mahigpit pa ring hawak ang kanyang bakal. Par, anong nangyari? Abi, malay ko. Ikaw ang nagsabi na magsakay tayo ng pasahero, di ba? Yan, tignan mo ang nangyari. Kasalanan mo to eh. Aba, bakit ako lang? Ikaw tong puro reklamo kanina eh. Saka sumang-ayon ka naman ah. Hindi lang ako nagdesisyon na pasakayin natin yung matanda na yon. Pero ikaw pa rin ang nagpilit. Sabi mo, di ba? Jackpot tayo sa 2,000. O yan, jackpot nga. Wasak ang truck, sugatan tayo, at muntik na tayong makakain ng mga hinayupak na aswang na yun. Eh malay ko ba namang ganun yung sasakay? Teka, wag mo na nga isisi sa akin ang lahat. Tumitig ako ng matalim kay Pancho. Mainit ang ulo ko. Masakit ang katawan ko. At punong-puno ako ng takot. Akmang sasagot pa sana ako ng mas matindi. Pero nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Pancho habang mahigpit na nakahawak sa bakal. Doon ko napagtanto na takot siya. Huminga ko ng malalim at ipinikit ko ang mga mata ko saglit para pakalmahin ang sarili ko. Tama na. Pasensya ka na. Mainit lang talaga ang ulo ko. Alam ko namang hindi natin to ginusto eh. Wala tayong mapapala kung mag-aaway pa tayo rito sa gitna ng kawalan. Tama. Pasensya ka na rin sa akin, par. Nataranta lang ako eh. Hindi ko talaga akalain na mangyayari sa atin to. Ay putya, ang hirap talagang kumita ng pera. Buhay ang nakasalalay sa bawat biyahe natin. Kaya nga eh. Pero mamaya na tayo mag-usap. Kailangan na natin kumilos, par. Mahirap na. Baka makaiisip ng paraan ng mga aswang na yun para makatawid. Tara na! Teka, saan tayo pupunta? Inilawan ko ang likod namin. Puro puno din ang naroon at masukal na damuhan. Wala akong makitang kalsada at doon ko napagtanto na napalayo na pala talaga kami sa aming truck. At yun ang malaking naging problema namin. Par, yung bag natin, yung cellphone, naiwan lahat sa truck. Kaya nga eh. Ako man walang nabitbit na gamit kundi itong bakal lang eh. Tapos sa'yo, flashlight. Paano nila malalaman na nangyari sa atin? Paano tayo makakapag-report? Kaya nga eh. Pero di naman tayo pwedeng bumalik dun. Delikado, mamamatay tayo dun. Saka na nga natin isipin yung truck.
Ang mahalaga, buhay tayo ngayon. Tumayo na kami at pinilit na ituloy ang paglalakad. Kahit nanginginig ang mga kalamnan ko sa pagod at ginaw, alam kong kailangan naming humanap ng mas ligtas na lugar. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Di alintana ang matutulis na bato. Ilang sandali pa, huminto si Pancho. Suminghot siya sa hangin. Ginawa ko rin yun. Iba ang amoy ng paligid. Nawala na yung malansang amoy ng nabubulok na karne at natutuyong dugo na dala ng mga aswang kanina. Napalitan ito ng amoy insenso. Gumaan ng bahagya ang pakiramdam ko dahil sa amoy na yon. Lumingalinga kami sa paligid at doon namin nakita ang isang maliit na dampa. May mahinang liwanag na nagmumula sa loob ng kubo. Liwanag ito ng gasera na tumatagos sa mga siwang ng dingding. Nagkatinginan kami ni Pancho. Wala na kaming ibang mapupuntahan ng gabing yon. Kaya naman, nagdesisyon kaming lumapit doon sa may dampa. Par, sigurado ka ba dito? Baka mamaya aswang na naman ang lumabas dyan, ha? Hindi naman na siguro. Pakiramdam ko iligtas tayo dito. Kasi amoy simbahan eh. Sige, ikaw ang bahala. Sige na, sige na. Ikaw na magtao po. Okay. Tao po? May tao po ba dito? Manghihingi lang po sana kami ng tulong. Tahimik ang paligid. Walang sumasagot sa amin. Inulit ko ang pagtawag ng ilang beses hanggang sa may narinig na kaming kaluskos mula sa loob. May gumalaw at naglakad palapit sa pinto. Sino ba yan? Anong kailangan nyo sa ganitong oras ng gabi? Mga driver po kami. Naaksidente po ang truck namin at nahulog po sa bangin. Tapos, hinabol po kami ng mga aswang eh. Sugatan nga po kami oh. Tulungan niyo po kami. Ano ka mo? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Baka naman nilalansin nyo lang ako, ha? Ang layo nun dito. Po, ano pong malayo? Alam niyo ang lugar na yon ng mga aswang? Hindi sumagot ang matandang nasa loob. Nagkaroon ng katahimikan. Pero maya-maya ay pinagbuksan niya kami ng pinto. Hawak ng matanda ang isang gasera at itinapat niya ito sa amin. Itinutok ko rin ang flashlight sa kanyang muka para makita namin siya ng maayos. Nang matumbok ng ilaw ang matanda, biglang sumigaw ng napakalakas si Pancho. Nag-hysterical ang kasama ko at mabilis na umatras pababa ng hagdan. Anak ng puta, sinasabi ko na nga ba eh. Aswang pa rin na nakatira dyan eh. Aswang! Aswang? Ako? Hoy! Si Raulo kang bata ka! Hindi ako si Raulo. Hindi ako pwede magkamali. Ikaw yun. Ikaw yun sinakay naming matanda na naging sani ng aming pagkaka-aksidente. Ikaw yun. Ikaw yung aswang. Itinaas niya ang hawak niyang bakal at naghandang hampasin ang matanda. Maski ako ay napaatras na din, subalit hindi siya nagbago ng anyo. Tapos ay nakatingin lang siya sa amin na para bang hindi makapaniwala sa naging reaksyon namin. Teka, ibaba mo nga yung bakal mo, iyo. Bakit ba kayo takot na takot? Kasi nga, ikaw yung matanda na isinakay namin eh. Ikaw yun. Ikaw yung aswang. Hindi ako yun. Mukha ba akong halimaw sa inyo? Huwag mo kaming lokohin, ha? Yung matanda kanina. Ikaw yun eh. Akala mo, ordinaryo lang. Pero naging halimaw din. Sinabi na nga na hindi ako yun. O sige, kung hindi ikaw yun, bakit kayo magkamukha? Dahil ang tinutukoy nyo ay si Turo. Ang kakambal ko. Ano? Ano sabi nyo? May kakambal kayo? Oo. Nako'y mabuti pag pumasok na muna tayo sa loob. Masyadong malamig dito sa labas. Halina, huwag na kayong matakot.
Lalo na ikaw. Ano bang pangalan mo? Ako po si Rudy. At ito naman po ang kaibigan ko na si Pancho. Ako naman si Filomeno. Pwede niyo akong tawaging Mang Pilo. Pumasok na sa loob ng bahay niya si Mang Filomeno. Agad naman kaming sumunod at umakyat sa hagdan hanggang sa makapasok ng bahay. Pagpasok namin sa loob, napansin ko agad ang kaibahan nito sa mga kubo ng mga aswang. Walang nakasabit o nakatulos na ulo ng hayop sa paligid. Sa halip, may isang malaking altar sa sulok. Punong-puno ang lamesa ng iba't ibang klase ng halamang gamot, mga langis, mga ugat ng kahoy at iba pa. Nahulaan ko na kagad na isa siyang albularyo. Kailan po ba nakatira dito sa gitna ng kagubatan? Dati, kasama ko dito ang mga magulang ko at si Turo. Kaso wala na sila. Sila nanay at tatay na mayapa na. Samantalang si Turo naman ay pinili na magkaroon ng makakaliwang kapangyarihan. Kung ganon, siya ngayon at hindi ikaw. Hindi talaga ako. Pero sandali lang. Patingin nga ako ng braso mo, Pancho. Titignan ko ang mga sugat mo. Nakagat ka ba? Hindi Hindi naman ako nakagat o nakalmot eh. Sugat ko to galing doon sa aksidente at sa pagtakbo namin kanina. Ayos naman kung ganon. Pero iabot mo pa rin sa akin at titignan ko kung paano ko yan magagamot. Inilapit ni Pancho ang braso niyang may malalim na sugat. Kumuha si Mang Filomeno ng ilang piraso ng berdeng dahon mula sa mesa na nakalagay sa isang bilao. Kumuha rin siya ng bunga ng sikat at apog. Isinubo niya ang mga ito at nginuya. Ilang sandali lang ay idinura niya ang pulang katas ng nganga sa kanyang palad. Ipinahid niya ang katas direkta sa sugat ni Pancho. Uy! Ano ba yan? Baka naman may impeksyon ang sugat ko dahil sa ginawa mo. Kadiri ka! Ano ka ba, Pancho? Tumangimi ka na nga muna. Ikaw na nga lang ang ginagamot, gumaganyan-ganyan ka pa. Nakakahiya naman kay Mang Filomeno. Ayos lang, Rudy. Wala naman siyang dapat na ikahiya. Normal lang ang naging reaksyon niya. At ikaw naman, Pancho, huwag ka mag-alala. Kinailangan ko lang na gawin yan para mas maging mabisa ang gamot. Mabisa to? Sigurado ka? Oo naman. Mamaya lang mararamdaman mo ng bisa niyan. Aray! Teka, bakit? Bakit tumahapdi? Bakit ang sakit na, ang init? Tiisin mo lang. Kayang-kaya mo yan. Pagkasabi nito, bumulong ng orasyon ang matandang lalaki. Mabilis at sunod-sunod ang kanyang mga dasal. Hindi ko maintindihan ang mga eksaktong salita. Pero naramdaman ko ang hangin kahit nakasara naman ang lahat ng mga bintana at pinto. Pagkatapos umusal ng dasal, hinipa niya ng 3 beses ang ibabaw ng sugat ni Pancho. Huminga naman ng malalim ang kaibigan ko. Nakita kong umayos ang kanyang kulay at kumalma na din ang kanyang paghinga. Ikaw naman, Rudy. Ilapit mo yung ulo mo rito. Dumudugo pa yung malaking hiwa mo sa noo mo. Lumapit ako kay Mang Filomeno. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng langis mula sa altar. Naglalaman ito ng maitim na langis at may nakababad na ugat ng puno. Ipinatak niya ang ilang patak ng langis sa kanyang mga kamay. Tapos ay idiniin niya ang kanyang daliri sa paligid ng sugat ko at nang matapos ay sinimulan niyang masayihin ang mga namamagang ugat ko sa sentido. Bumulong siya ulit ng orasyon. Pumasok ang lamig ng langis sa balat ko at kasunod nito ang matinding init naman na nagmula sa kanyang mga daliri. Nawala ang hilo ko at tuluyang huminto ang pagdurugo sa aking noo. Pinahiran din niya ng langis ang mga pasa ko sa braso at binti. Pinisil niya ang mga nanigas kong kalamnan mula sa walang tigil na pagtakbo.
Salamat po, Mang Filomeno. Gumaan po ang pakiramdam ko. Walang anuman. Oo nga pala. Pasensya na kayo sa ginawa ng kapatid ko. Talagang nilamon na siya ng kasamaan. Bakit nga po pala nagkaganon yun? Sa totoo lang po, nung una namin siyang nakita sa Quezon, mukha naman po siyang ordinaryong matanda lang eh. Hindi namin akalain na sa likod po ng mukhang yun ay may halimaw po na nagtatago. Alam nyo, hindi naman ipinanganak na ganon si Turo. Sabay kaming lumaki sa bundok, kasama ng aming mga magulang. Pareho kaming tinuruan ni Ama na manggamot. Pero si Turo, mainipin siya. Gusto niya ng mabilisang resulta. Gusto niya ng kapangyarihang nakikita kagad. Ibig sabihin, dati rin po siyang albularyo katulad nyo. Oo, iyo. Pero may isang pagkakataon na may dumating sa lugar namin. Isang dayo na may dalang itim na kapangyarihan. Inalok siya ng kapangyarihang hindi tumatanda at hindi tatablan ng sakit. Nasilaw doon si Turo. Ang hindi niya alam, ang kapalit ng kapangyarihang yon ay ang pagkawala ng kanyang pagkatao. Hanggang unti-unti siyang nagbago, naging mailap, at nagsimulang maghanap ng pagkain hindi naman dapat kinakain ng tao. Kaya po ba siya napadpad sa baryo na nasa ilalim ng bangin? Doon sa may mga bungo? Siya ang nagtayo ng baryong yon, Rudy. Siya ang gumagawa ng ritual para gawing aswang ang mga taong naliligaw sa lugar nila. Yung bang mga naaksidente o mga biyahero na hinaharang nila. Kapag tumanggi silang maging aswang, kinakatay nila at kinakain. At pinabayaan mo siyang maging ganon? Nung una, sinubukan ko siyang pigilin. Ilang beses kaming nag-away, hanggang sa muntik na kaming magpatayan. Tapos, wala ka nang ginawa. Hinayaan mo na lang siyang pumatay at manghawa. Hindi mo ba alam kung anong abala ang ginagawa niya? Lalo na sa mga tulad namin mga simpleng tao lang. Naghahanap buhay ng maayos para sa pamilya. Yun ay dahil hindi ko siya kayang patayin. Wala akong kakayahan, Rudy. Mas malakas siya sa akin at mas makapangyarihan siya kung ikukumpara sa tulad ko. Hindi ko maintindihan eh. Paano naging mas makapangyarihan ng isang aswang sa isang albularyo? Dahil hindi sapat ang kapangyarihan ko para tapusin ang sarili kong dugo. May isang bagay na nagbubuklod sa amin na hindi kayang putulin ng kahit na anong talim o orasyon. Anong ibig niyong sabihin? Magkapatid kayo, oo, pero halimaw na siya. Hindi ba dapat na mas lamang ang kabutihan kaysa sa kasamaan? Bago nalagutan ng hininga ang ama namin, ay may binitiwan siyang sumpa ng kadugo. Sa huling sandali niya, hinawakan niya ang mga kamay namin ni Turo at pinag-isa. Nagbitiw siya ng salita na habang buhay, napoprotektahan namin ang isa't isa. Ang sumpang yon ang naging bakod sa pagitan namin dalawa. Hindi ko siya mapapatay at hindi rin niya ako mapapatay. Teka lang ho, Mampilo. Ang ibig niyo pong sabihin kahit saksakin niyo siya sa puso o pugutan ng ulo, hindi siya mamamatay? Mamamatay siya kung ibang tao ang gagawa, Pancho. Pero kung ako ang mananakit sa kanya, babalik lang sa akin kung ano ang gagawin ko sa kanya. Mararamdaman ko ang sakit na dapat ay para sa kanya. Ganon din siya sa akin. Mahirap nga ang kalagayan niyo. Kaya pala, hinayaan niyo na lang siyang maghari-harian doon. Kasi nakatali ang mga kamay niyo sa sumpang yun. Yun ang masakit na katotohanan. Kaya kong manugis at pumatay ng ibang aswang. Kaya kong magtaboy ng mga masasamang espiritu. Pero pagdating sa sarili kong kakambal, parang napaparalisa ang buo kong pagkatao. Ang tanging nagagawa ko na lang ay ang magsilbing harang para hindi lumawak ang teritoryo nila. Ako ang tagabantay sa hangganan. Pero hindi pwedeng ako ang tumapos sa kanilang kasamaan. Kung ganun ganun na lang ba yun? Wala nang hustisya para sa aming mga driver o mga biyahero? Meron. May hustisya.
Ito siguro ang dahilan kung bakit kayo napadpad dito sa dampa ko. Dahilan? Anong dahilan? Ang sumpa namin ay sa aming dalawa lang. Hindi kayo kabilang doon. Maaari niyong puksain si Turo at tutulungan ko kayo na tugisin ang mga kasama niyang mga aswang. Ano? Kami? Magiging manunugis ng aswang? Paano? Matapang kayo at mukhang mabibilis. At alam ko na madiskarte rin. Paano niyo naman po nasabi yan? Kung mahina kayo, hindi kayo aabot dito. Hindi na po kailangan. Ituro niyo na lang po sa amin kung saan ang daan pabalik ng highway para makalabas na po kami rito. Gusto ko na lang talaga makauwi sa amin at makita ang asawa ko. At yung sinasabi niyo na matapang kami o mabilis, kaya kami nakaabot dito, hindi po yun totoo. Swerte lang yun, Tay. O nagkataon lang na hindi kami kagad napatay. Sa lugar na to, Rudy, walang nagkataon lang. Kung nakatayo kayo ngayon dito sa harap ko, ibig sabihin, may malalim na dahilan yan. Sa totoo lang, aaminin ko na sa inyo, matagal ko nang ipinagdarasal ang oras na ito. Gabi-gabi akong humihiling na sana may dumating dito sa dampa ko. Mga taong katulad ninyo na makakasama kong tumapos sa kasamaan ng kapatid ko. Pero Tay, bakit kami? Hindi nga kami marunong humawak ng baril o kahit na anong sandata eh. Truck lang ang kaya namin patakbuhin. Kaya nga po. Mahirap paniwalaan. Pero alam kong kaya nyo yan. Kung sandata lang ang kailangan nyo, marami dito niyan. Saka pwede ko rin kayong gawan. Maniwala lang kayo sa akin. Kayo ang sagot sa mga dasal ko. Kayo ang nakatadhana para puksain ang mga yon. Diyos, muntik na nga kami mamatay kanina tapos sasabihin niyo sa amin ngayon na kami ang tatapos sa mga aswang? Imposible naman yata. Marami nang nahulog sa bangin na yon. Pero lahat sila namatay. O kung hindi man, naging aswang. At naging pagkain. Kayo lang ang nagawang makalaban at makarating dito. Kung hindi kayo ang gagawa, sino pa ang pwedeng maglakas ng loob na tapusin ang kasamaan? Uulitin ko, Tay. Hindi namin gustong makigulo dito. Ang gusto namin, makauwi na. Paumanin. Pero hindi kayo makakalabas dito. Hindi kayo dumadaan sa teritoryo nila. Ano? Bakit wala na bang ibang daan? Kahit ikutin namin ang gubat, gagawin namin. Huwag lang kaming bumalik dun. Yan ang masaklap na katotohanan, Rudy. Itong dampa ko, dulo na to. Ang tanging kalsada na pwedeng labasan ng tao ay dun sa teritoryo nila. Ang hangganan ng teritoryo namin ay ang ilog, kung saan kayo tumawid. Ibig niyo po ba sabihin wala na, no choice na kami, na kailangan namin bumalik sa mga aswang na yun para lang makauwi kami? Ganun na nga. At sa tingin niyo ba, kapag dumaan kayo ron ng basta-basta, hahayaan kayo ni Turo? Hindi. Lalo silang magngangalit dahil nakatakas kayo nung una. Hahabulin at hahabulin nila kayo hanggang sa makuha nila ang kanilang gusto. Putyas, ano gagawin natin? Kung lalabas kayo, kailangan maging palaban kayo. Dahil kung hindi kayo lalaban, siguradong doon na magtatapos ang biyahe ninyo. Wala na kayong ibang opsyon, kundi harapin sila. Napatingin ako kay Pancho. Mukhang pareho na kaming natauhan. Ang akala naming ligtas na kami dahil nakatakas kami sa aswang. Simula pa lang pala ito ng totoong laban. Isang realisasyon ang napagtanto ko. Kailangan naming dumaan sa impyernong kinakalagyan ng mga kampon ni Mang Turo. Sige, kung yun lang ang tanging paraan, payag na ako. Ngayon sabihin niyo sa amin kung ano ang pwede namin gawin. Yun ang gusto kong marinig. Pero saka na natin pag-usapan yan. Mabuti pa, ay bigyan ko muna kayo ng salabat para mainitan yung mga sikmura ninyo. Tapos ay magpahinga na muna kayo. Matulog kayo na mahimbing dahil ligtas kayo rito sa loob ng kubo ko.
Pagsikat ng araw bukas, tuturuan ko kayo kung paano lumaban sa mga aswang na yon. Inabutan niya kami ng 2 baso ng mainit na salabat. Ininom namin ito at nakaramdam ng ginhawa. Binigyan kami ng matanda ng ilang unan at lumang banig. Humiga kami sa sahig na kawayan at nagpahinga. Kinabukasan, pagising ko, ay agad kong ginising si Pancho. Agad naming hinanap ang matandang lalaki, pero wala siya sa loob ng bahay. Wala din siya sa bakuran. Tahimik ang buong dampa. Nasaan yung matanda? Ewan ko, baka naghahanap ng pagkain sa labas o kaya naman nanguha ng mga halamang gamot. Hindi pare. Iba ang pakiramdam ko. Bakit hindi natin subukan na umalis? Baka mamaya niloloko lang tayo ng matandang yun eh. Baka patibong to eh. Isipin mo. Magkamukha talaga sila nung isinakay nating aswang eh. Paano kung iniwan niya tayo rito para tawagin yung mga kasama niya? Ano ka ba? Sinabi na nga niya sa atin, di ba? Nakakambal niya ang taong yun. Posible din naman na nagsasabi siya sa atin ng totoo eh. Wala naman nangyari sa atin nung magdamag habang tulog tayo, di ba? Dahil kung may masama siyang balak, di sana wala na tayo ngayon, pinatay niya na tayo. Oo nga no, sa bagay. Pero hindi. Hindi mo sasabi kung totoo nga yung pinapakita niya sa atin. Kung talaga bang mabait siya o niloloko niya lang tayo. Mabuti pa, manigurado na lang tayo. Umalis na tayo sa lugar na to habang maliwanag pang paligid. Siguradong mahina sila ngayon dahil may araw. Huwag na tayong magtiwala kahit kanino sa lugar na to. Napaisip din ako sa sinabi na yon ni Pancho. May punto siya. Wala kaming kasiguraduhan sa matandang yon. Hindi namin siya kilala at wala kaming panlaban kung sakaling totoo ang hinala ni Pancho. Nagsimula kami maglakad pabalik sa direksyon ng ilog. Mabuti na lang at kabisado ko pa ang dinaanan namin kagabi. Nang malapit na kami sa ilog, sumenyas ako kay Pancho na dumapa kami sa likod ng makakapal na talahib. Gumagapang kami hanggang sa makita namin ng buo ang bahagi ng ilog kung saan kami tumawid. Anak ng teteng, oo. May mga bantay nga. Totoo nga ang sinabi ng matandang yon. Kung ganun ay hindi nagsisinungaling si Mang Pilo. Oo, tol. Tignan mo mga tao na yan, oh. Tulad kagabi, baligtad ang kanilang mga paa. Hindi tayo pwedeng dumaan dyan. Mabuti pa sundan natin tong ilog. Baka may lusutan sa unahan na walang bantay. Sige, mabuti pa nga. Tara na. Umatras kami ng maingat. Sinundan nga namin ang gilid ng ilog nang hindi lumalabas sa masukal na bahagi ng gubat. Nakayuko kami habang naglalakad para hindi kami makita mula sa kabilang pangpang. Pawis na kami. Medyo mahaba-haba na ang nilakad namin bago namin narinig ang malakas na bagsak ng tubig. Narating namin ang ibaba ng isang talon. Napamura ko nang makitang dun mismo sa itaas at dun sa kabila ay may nakabantay pa din. May hawak silang mahabang sibat. Wala talagang lulusutan. Pambihira naman, oo. Wala talaga tayong kawala. Nakaabang sila sa lahat ng pwedeng daanan natin. Subukan nating umikot, tol. Tinuloy namin ang pag-iikot. Inabot na kami ng hapon sa kakahanap ng daan. Umakyat kami sa matataas na bahagi, sumuot sa makakapal na damuhan at sinubukan ang lahat ng direksyon. Pero wala talaga kaming nakita. Ilang sandali pa ay nakaramdam na kami ng matinding pagod. Gutom na ako. Maghanap tayo na makakain. Kahit mga bungang kahoy o kaya naman bukal na pwedeng mainom. Ako man nangihina na rin ako sa labis na gutom at pagod. Ngunit imbis na maghanap, ay naupo si Pancho sa isang nabulok na troso. Naupo rin ako sa katabing bato. Ayoko na, suko na ako. Wala naman pala talaga tayo mapupuntahan.
Buong hapon na tayong paikot-ikot. Pero nakita mo naman, kahit sana, may nagbabantay. Kaya nga para tuloy tayong na-lockdown dito Oh, bakit ka natatawa? Hindi nga tayo makalabas dito, tatawa-tawa ka pa dyan? Pambira tong taong to. Ito naman, parang tumawa lang Naiisip ko lang kasi yung magiging reaksyon ni boss. Ngayon di niya tayo mahagilap. Sigurado ako na umuusok ng bumbunan nung kakahanap sa atin. Baka akala niya tinakbo na natin yung karga natin tapos nag-ahol tayo. Oo nga no, nakakatawa nga yung par. Kaso, mukhang tayo rin ang malalagot kapag nagkataon, isipin mo. Diba, hindi naman natin ruta to Kapag sinabi natin na naaksidente tayo at makita ang truck, hindi ito ang ruta natin. Kung sakali man na makalabas tayo rito ng buhay, anong mukha ang ihaharap natin sa kumpanya? Sige nga, paano natin ito ipapaliwanag sa kanila? Oo nga no, siguradong sibak tayo sa trabaho nito. Pero hayaan mo na yun, saka na lang natin problemahin yung sermon nila. Ang pagtuunan natin ng pansin ngayon ay kung paano tayo makakalabas dito ng buhay at hindi tayo magiging bungo na isasabit nila sa mga poste. Sa bagay, mas mabuti na tanggal trabaho kaysa tanggal ang ulo. Pero seryoso, ano na bang gagawin natin ngayon? Kung lahat ng lugar dito ay may bantay, hindi tayo makakasiguro na makakatakas tayo ng buhay. May paraan ng mga yan para magtawag ng mga kasama nila at sa kakayahan nila, pwede nila tayong masukol. Pinakamabuti nating gawin, tol, bumalik na tayo sa kubo ni Mang Filomeno. Wala na talaga tayong pagpipilian. Sinasadya nilang ikulong tayo dito para sumuko tayo. Kailangan natin tanggapin ang alok niya kung gusto nating makauwi. Kaya tara na, bumalik na tayo. Babalik na tayo sa kubo? Sigurado ka ba? Babalik tayo sa matandang yon. Paano kung magalit yun dahil tinakasan natin siya? Di magpaliwanag ka. Diyan ka naman magaling, di ba? Ikaw ang expert dun Pambihira na yan Sige na nga, tara na. Naglakad kami pabalik sa dampa. Medyo mabigat ang pakiramdam namin habang naglalakad. Gutom, pagod at takot ang namamayani sa amin. Tanggap na namin ang katotohanan na imposibleng makalabas sa bundok na ito nang hindi lumalaban. Wala na kaming takas. Kailangan naming lumaban para mabuhay. Narating namin ang dampa ni Mang Filomeno bago tuluyang lumubog ang araw. Nakita namin ang matanda sa labas ng kubo niya. May ginawa siyang improvise na tuhog sa kawayan at dahan-dahang iniikot ang isang buong baboy ramo sa ibabaw ng nagbabagang uling. Si Pancho na kanina pagutom at parang wala na halos lakas na humakbang ay biglang nabuhayan ng dugo nang makita ang pagkaing inihahanda ng matanda. Rudy, totoo ba nakikita ko? Hindi ba ako nananaginip? Sampal-sampalin mo nga ako, tignan mo. Lechon ba yung niluluto ni Mang Filo? Mukhang oo, par. Mukhang jackpot tayo sa hapunan. Hindi na nakapaghintay si Pancho. Patakbo siyang lumapit sa matanda at tumapat sa iniihaw na baboy ramo habang ang laway niya ay literal na tumulo sa sobrang takam. Samantala, nang makita niya kami, tinignan niya kami mula ulo hanggang paa. At saan naman kayo nanggaling? Pasensya na po kayo, Mang Pilo. Ang totoo niyan sinubukan namin maglakad-lakad para humanap ng daang palabas. Opo, pero wala talaga kami nakita Lahat may bantay. Kung ganon, hindi talaga kayo naniniwala sa sinabi ko sa inyo kagabi. Akala kasi namin, niloloko nyo lang kami. Ngayon, ganun pa rin ba ang tingin nyo sa akin? Iniisip nyo pa rin ba na isa pa din akong aswang sa kabila ng panggagamot ko sa inyo at pagpapatuloy dito sa bahay ko? Bahagyang napaatras si Pancho at napakamot sa batok. Halatang napahiya siya sa diretsahang tanong ng matanda. Ako naman, parang biglang nanuyo ang lalamunan. Totoo ang sinabi ng matanda. Lumalabas na wala kaming utang na loob
Dahil sa kabila ng pagtulong niya, sinuklian namin siya ng pagdududa. Pasensya na po talaga kayo. Kaninang paggising po kasi namin nang makita naming wala kayo, doon kami nag-alangan. Hindi po namin sinasadya, Mang Pilo. Kinabahan lang talaga kami kaya sinubukan naming humanap ng ibang daan. Pero tama nga kayo. Hindi kami makakalabas ng basta-basta. Alam ko, nakita ko kayo na gumagapang sa Talayban. Pinabayaan ko lang kayo para mapatunayan nyo sa sarili nyo na hindi ako nagbibiro. Tungkol naman sa pag-alis ko kaninang madaling araw, lumabas ako para mangaso nitong baboy ramo. Mahirap kasing makahuli nito. Kapag mataas na ang sikat ng araw, mailap sila. Napanganga kami ni Pancho. Hindi namin alam kung ano ang isasagot namin sa matanda. Matinding pagkapahiya talaga ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Wala kaming nagawa kundi ang makinig na lang sa kanya habang nagsasalita siya. Gusto ko kasing masarap ang mapapakain ko sa inyo ngayon. Hindi biro ang makipaglaban at mas lalong hindi biro ang makakasagupa ninyo. Kailangan nyo ng laman at sustansya na galing sa gubat mismo para hindi kayo madaling manghina. Itong baboy ramo na to, hindi lang ito pampabusog. May mga halamang ugat na kasamang niluto yan na magbibigay sa inyo ng sapat na liksi at lakas. Salamat po, Mang Pilo. At pasensya na rin po kung pinagdudahan po namin kayo, ha. Talagang praning lang po kami nang dahil po sa nangyari kagabi. Sige, ayos na yon. Alam ko naman normal na mag-alinlangan kayo. Pero hayaan nyo na yon. Mabuti pa ay kumuha na kayo ng daon ng saging. At pamaya-maya pa maluluto na ito. Kakain na tayo. Ay, sa wakas. Ayos. Magkakalaman na rin ang tiyan ko. Agad na tumayo si Pancho at siya na mismo ang naghanap ng puno ng saging sa likuran ng dampa. Kumuha siya ng 3 malapad na dahon at pinunasan ito. Nilatag namin ang mga dahon sa ibabaw ng papag na kawayan malapit sa pinaglulutuan ni Mang Filo. Ilang sandali pa ay binuhat na niya ang baboy at inilapag sa ibabaw ng dahon ng saging. Kumuha siya ng malaking itak at sinimulang tagtarin ang inihaw na baboy. Malutong na malutong ang mapulang balat ng lechon at lumalabas ang katas sa laman nito habang unti-unting tinatagdad. Nang matapos ang matanda, hindi na kami naghintay ng imbitasyon. Sumunggab kagad si Pancho ng isang malaking piraso at kinagat ito. Nakisalo na rin ako. Napakasarap ng timpla. Nanunuot sa laman nito ang lasa ng mga halamang gamot na inihalo ng matanda. Walang sino man ang nagsalita sa amin habang kumakain. Sa sobrang gutom at pagod namin mula sa buong maghapon na paglalakad at pagtatago sa gubat, naubos namin ni Pancho ang halos kalahati ng baboy ramo. Nabusog kami ng sobra at naramdaman ko kagad ang pagbalik ng lakas ko. Samantala, nang matapos kumain, ay nagpahinga kami sandali. Naupo kami sa mga upuang kahoy sa lilim ng mga puno. Naupo rin si Mang Filomeno at uminom ng tubig mula sa isang bumbong ng kawayan. Ngunit hindi pa kami nagtatagal doon ay tumayo ang matanda at pumasok sa loob ng bahay niya. Pagbalik niya, may bitbit na siyang isang baul. Ipinatong niya ito sa isang malapad na bato na malapit sa amin. Dahan-dahan niyang binuksan ang baul. Umambad sa amin ang 2 mahabang latigo. Gawa ang hawakan nito sa matigas na kahoy na binalutan ng lumang katad. Ang mismong latigo ay may 3 hibla na gawa sa pinilipit na balat ng hayop na sobrang kapal. At ang bawat hibla nito ay may nakakabit na matutulis na metal at pako sa dulo. Ito yung latigo na siguradong isang hampas mo lang, siguradong hindi lampasa ang aabutin. Kakawit yung mga bakal sa balat at paghila, kasama ng matatanggal ang laman.
Kinuha ni Mang Filomeno ang isa at inabot sa akin. Ibinigay naman niya ang pangalawa kay Pancho. Mabigat ang latigo nang hawakan ko ito. Ano ho to, Mang Filo? Latigo? Ang tawag dyan ay suno. Hindi yan basta latigo lang. Ginawa yan ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Sadyang ginawa yan para puksain ang mga aswang na may makakapal na balat at hindi tinatablan ng ordinaryong itak o bala. Suno? Bakit may mga pakot kalawit sa dulo nito? Delikado to ah. Baka mamaya niyan sarili ko pa ang matamaan kapag hinihampas ko to. Kailangan ninyong maging maingat sa paggamit niyan. Ang disenyo ng latigong yan ay ginaya sa mismong latigong ginamit ng mga sundalong Romano kay Jesucristo nung pinaparusahan siya bago ipako sa krus. Nilagyan ng matutulis na bakal at pako sa dulo para sa bawat tampas, babaon ito sa laman. Pag-atak mo ng latigo, sasama ang laman ng kalaban. Napalunok ako. Tinignan kong mabuti ang matutulis na pako sa dulo ng latigo. Nakakasindak ang itsura nito. Mang Filo, bakit kailangan ganito pa ang disenyo? Di ba pwedeng itak na lang na binasbasan o kaya sibat? Mas madali pa sanang gamitin yung kaysa latigo eh. Suno, ang pinakamabisang pamuksa ng mga aswang na natira dito. At ito lang din ang sandata na makakapatay sa kapatid kong si Turo. Kapag tinaga mo kasi sila at hindi napuruan, mabilis lang na magsasara o gagaling ang mga sugat nila. Ngunit iba ang suno. Ang latigong hawak ninyo ay isang banal na sandata. Banal? Teka, paano po naging banal? Dahil ba sa ginaya ito? Sa ginamit noon kay Jesus? Tama ka. Ang pagkopya sa mismong instrumento sa pagpapahirap ni Kristo ay nagbibigay ng sagradong kapangyarihan ng sandata. Bukod dyan, bago mamatay ang tatay ko, inorasyonan niya yan ng 7 araw at 7 gabi sa loob ng isang simbahan sa dati naming tirahan. Binasbasan niyan gamit ang banal na tubig at langis. Kaya siguradong mabisa yan. Paano naman makakapatay ng aswang to? Ibig niyo po ba sabihin kapag hinampas namin to sa kanila, mamamatay kaagad sila? Kapag tumama ang mga pako niyan sa balat ng mga aswang, hindi na magsasara ang mga malalalim na sugat nila. Ang bawat sugat na likha ng suno ay nakakapaso sa kanila. Mararamdaman nila ang init ng banal na basbas at unti-unting masusunog ang itim na dugo sa loob ng katawan nila. Mawawalan sila ng lakas hanggang sa mamatay sila at maging abo. Aba, magaling pala tong suno kung ganun. Oo, magaling talaga yan. Pero ang tamang paggamit niyan ay kailangan nyo silang palapitin sa inyo. Hayaan nyo silang sumugod, huwag kayong aatras. Kapag nasa tamang distansya na sila, iampas nyo ng buong lakas ang latigo sa katawan o sa mukha nila. Siguraduhin ninyong babao ng mga pako, sabay hatak pabalik. Sigurado po ba talaga kayo dito? Oo naman, sigurado ko sa bisa niyan. Ang ibig ko pong sabihin kung sigurado po kayong ipapapas lang na ninyo ang kapatid nyo sa amin. Natahimik ang matanda. Tumingin siya sa malayo. Huminga siya ng malalim. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay niya. Hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng tinatanong ko. Alam ko, kahit halimaw si Turo, kapatid pa rin niya yon, kadugo at kambal niya. Mang Filo, ano pong iniisip nyo? Rudy, mas malakas si Turo kaysa sa mga karaniwang aswang. Siya ang pinuno nila. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa baryo. Kaya kailangan ninyong magtulungan. Dapat ay sabay ninyo siyang hampasin ng suno mula sa magkabilaang gilid para hindi na siya makalaban. Kapag tinamaan siya, saka nyo siya puksain. Heto ang punyal na makakapatay sa kanya. Isaksak niyo yan sa dibdib, sa mismong tapat ng puso niya. Tandaan nyo, habang buhay si Turo,
Hindi matatapos ang sumpa sa lugar na ito. Pero Mang Philo, kapatid niyo pa rin po siya. Paano po kung magbago po ang isip niyo? Wala na ang kapatid kong si Turo. Namatay na siya nang gabing piliin niya ang yakapin ng itim na orasyon at maging aswang. Ang nandoon ay hindi na ang kapatid ko. Balat na lang yun ni Turo. Pero ang laman ay isang demonyo. Kaya hindi na magbabago ang isip ko. Mas malaking kasalanan sa akin ang hayaan siyang pumatay ng mga inosente kaysa ang ipatapos siya sa inyo. Kaya oo, sigurado ako, tapusin niyo na ang kasama niya at ang paghihirap ko. Tumahimik kaming lahat pagkatapos nun. Ramdam na ramdam ko yung bigat ng misyong ipinapasa sa amin ni Mang Filomeno. Pero kung yun lang talaga ang tanging paraan para makauwi kami at matapos na ang kahibangan sa lugar na to, gagawin ko. Wala na akong planong mag-alinlangan pa. Sa oras na magkaharap kami, hindi ko titigilan ang hayop na Turo na yon hanggat humihinga pa siya. Hinigpitan ko ang kapit sa hawakan ng suno. Bigla akong nagulat nang magsalita si Pancho sa tabi ko. Kung ganun mag-ensayo na tayo, Rudy. Kailangan nating matuto kung paano ihampas ang bagay na to nang hindi natin nasusugatan ang mga sarili natin. Mahirap na, baka mamaya magkamali pa tayo. Masugatan tayo at matetano. Tepok din tayo kapag nagkataon. Magandang naisip mo, Pancho. Tumayo kayo dito sa maluwag na bahagi ng bakuran. Ituturo ko sa inyo ang tamang paghawak at paghampas. Ang latigo ay kailangan na sumusunod sa galaw ng inyong pulso. Parang ganito. Panoorin nyo ang galaw ng aking kamay. Tumayo ang matanda at kinuha ang tangan kong suno. Ginamit niya ito upang ipakita sa amin ang tamang pag-ikot at pag-asinta. Ginugol namin ang lahat ng natitirang oras hanggang sa lumubog na ang araw. Nang makita namin kung paano niya ito gamitin, agad naming sinubukan ito ni Pancho. Sa umpisa ay mabigat at nakakapanibago, pero kinalaunan ay nakuha din namin ang tamang tiyempo at balanse. Natuwa si Mang Filomeno dahil mabilis naming nakuha ang tamang galaw kahit mga driver at pahinanti lang kami. Siguro dahil sanay kami sa pisikal na trabaho, kaya hindi naging mahirap sa amin na sanayin ang paghampas ng suno. Samantala, nang matapos yun, ay inutusan niya na akong isauli ang baul at ang mga suno sa loob ng kanyang aparador. Nang tuluyan ng lamunin ng dilim ang gubat, nagsimula na kaming kumilos. Tahimik lang kami na naglalakad sa gubat. Nang marating na namin ang ilog, 3 kaming tumawid. Nauna ang matanda, hawak ang kanyang lumang itak, habang nakasunod kami ni Pancho, natangan ng maigpit ang aming mga sandata. Pag-ahon namin sa kabilang pampang, naglakad na kami sa direksyon papunta sa baryo ng mga aswang. Tahimik ang paligid habang naglalakad kami, at habang papalapit kami sa baryo, unti-unting naaamoy na namin ang masangsang at mabahong amoy ng mga aswang. Nang nasa mismong baryo na kami, agad na naglabasan ang mga aswang. Mukhang inaasahan na nila ang aming pagdating. Heto na! Wala nang atrasan to, Rudy. Pancho, huwag kayong aatras. Lalaban tayo. Tatapusin natin sila sa gabing ito. Wala nang masyadong satsat. Agad na sumugod ang matanda at tinaga niya sa leeg ang isang aswang na akmang tatalon at susugod sa amin. Pumulandit ang itim na dugo. Doon na nagkagulo. Sabay-sabay na umatake ang mga halimaw. Pucha! Eto na! Pinaikot ni Pancho ang suno at inihampas ng buong lakas sa muka ng isang aswang. Paghatak niya, sumama ang balat ng halimaw. Sumigaw ito ng napakalakas. Tapos ay parang nasusunog ng dahan-dahan
ang kanyang balat. Ginawa ko rin ang natutunan ko. Nang may sumugod sa akin, inihampas ko ang latigo sa kanyang dibdib. Sumabit ang mga kalawit at sa sobrang sakit, napaluhod ng aswang. Agad ko siyang pinatamaan sa likod nang subukan niyang lumayo sa akin. Matindi ang laban at mas lalo kong humanga sa tindig at lakas ng matandang kasama namin. Dahil sa kabila ng katandaan niya, maliksi pa rin pala talaga siyang kumilos. Halos maubos na namin ang mga umatake sa unang hanay. Pero may isang bagay akong napansin. Mang Pino, nasaan yung kapatid nyo? Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siya dito? Oo nga. Nasaan yung turo na yon? Natatakot ba siya sa atin? Baka tumakas na. Huminto sa pag-atake ang matanda. Nakatalikod siya sa amin. Nakayuko at mabilis ang paghinga. Akala ko ay nasugatan siya, pero unti-unting umangat ang balikat niya. Narinig ko siyang tumawa. Isang tawa na malalim at garalgal. Wala sa sariling napaatras ako. Narito na ako! Pakialamero talaga ang Filomeno na yon. Binigyan pala talaga niya kayo ng sandata. Anong akala niya? Na mapipigilan niya ako gamit ang mga basurang tulad ninyo? Humarap siya sa amin. Nanlaki ang mga mata ko. Ang mga mata ni Mang Filomeno kasimpula na ng dugo. Ang mga ugat niya sa leeg at noo ay umitim at umumbok. Nakangisi siya sa amin. Litaw na litaw ang matutulis niyang mga ngipin. Anak ng puta! Sinasabi ko na nga ba eh! Pati mong turudi! Si Mang Filomeno at yung matandang aswang ay iisa! Binitiwan ng matanda ang kanyang itak at mabilis na sumugod sa amin. Hindi ko na nagamit ang latigo dahil sa gulat. Nakalmot niya ako sa kaliwang balikat ko at tumilapon ako sa lupa. Susugurin niya sana ulit ako, pero hinampas ni Pancho ang suno sa likod niya. Bumaon ng mga bakal at pako. Sumigaw sa sakit si Mang Turo, pero hindi siya natumba. Hinarap siya ni Pancho at hinawakan ng latigo gamit ang kanyang sariling kamay. Galit na galit din si Pancho habang nakikipagbuno. Sira ulo ka! Pinaglaruan mo kami! Nang makita kong maaaring magapi ng aswang ang kaibigan ko, bumangon ako at inihampas ko ulit ang suno ko. Tumama ito sa binti niya. Nang bitiwan niya ang latigo ni Pancho, doon kami nagkaroon ng pagkakataon. Sabay kaming umatake ni Pancho hanggang sa makorner namin siya. Pinagsisipa at pinagpapalo namin siya. May mga aswang na sumugod sa amin, pero nahaharang kagad sila ni Pancho at nalalatigo. Dahilan para masaktan sila at mamatay. Ah! Tama na! Tama na! Huwag! Sigaw ng sigaw ang matanda dahil sa mga sugat niya na tinamaan ng suno. Ang laman niya ay tila nababakbak na dahil sa mga malalalim na sugat. Pero maya-maya, bigla siyang napatigil. Nanlaki ang mga mata niya at napahawak siya sa magkabilaang panig ng kanyang ulo. Tila may kung anong puwersa na nag-aagawan sa loob ng bungo niya. Doon namin nakita ni Pancho ang nakapangingilabot na pagbabago. Yung matingkad na pula sa mga mata niya biglang naglaho at bumalik sa normal na kulay ng mata ng tao. Pero sandali lang yon dahil bigla na namang namula tapos kakalma na naman at lilinaw. Rudy, ano nangyayari sa kanya? Bakit ganyan? Sinasapian ba siya o ano? Hindi ko alam, Pancho. Maski ako naguguluhan na sa nangyayari. Wala talaga akong maintindihan. Ilang sandali pa ay bumagsak ang matanda at napaluhod sa lupa. Huminto din kaming dalawa ni Pancho. Ilang segundo siyang nakayuko. Nang umangat ang tingin niya, nawala na ang pula sa mga mata niya. Bumalik ang dating maamong muka ni Mang Filomeno. Tinignan niya ang paligid
nakita niya ang mga patay at dugo ang aswang. Ang gagaling nyo! Ang dami nyo nang napatay! Hindi nga ako nagkamali sa inyo! Kayo talaga ang sagot sa mga dasal ko! Akmang tatayo siya at lalapit sa amin. Pero mabilis na itinutok ni Pancho ang hawak niyang latigo. Huwag! Huwag ka lalapit sa amin! Subukan mo pang humakbang! Papatayin talaga kita! Teka! Bakit? Gusto ko lang naman kayong batiin kasi makakalabas na kayo sa lugar na ito! Ligtas na kayo! Hindi pa. Hindi pa tapos ang misyon namin dito. Hindi pa namin napapatay ang utak ng kaguluwang ito. Oo nga pala. Nandito na ba si Turo? Nakita niyo na ba siya? Sigurado akong lalabas ang kapatid ko dahil malapit na ninyong maubos ang kanyang mga alagad. Nagkatinginan kami ni Pancho. Kita ko ang paglamukot ng mukha niya at ang pag-igting ng mukha niya dahil sa labis na galit at inis. Eh, ikaw din si Turo eh! Adik ka ba? Pinaglululoko mo kami! Ikaw at yung hayop na Turo na yon ay iisa! Pinaglalaruan mo kami, hayop ka! Pinaikot at binitag sa lugar na to! Ano bang pinagsasasabi mo, Pancho? Paano naging ako si Turo? Hindi ako si Turo. Ako si Filomeno. Kakambal ko siya. Biglang may pumasok sa isip ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kanina, bago kami matulog, nung inutusan niya akong iligpit muna sa loob ng aparador ang mga latigo, may nakita akong mga lumang papel doon. Isa na doon ang isang medical record na galing sa isang ospital. Hindi ko masyadong pinansin nung una, pero nabasa ko ang nakasulat, Dissociative Identity Disorder. Hindi ko naman masyadong naintindihan ang salitang yon. Pero sa pagkakaunawa ko, ibig sabihin lang nun, may matinding sira sa ulo, si Mang Filomeno. Doon ko unti-unting napagtagpi-tagpi ang lahat. Kaya pala, magkamukhang magkamukha sila. Isang katawan lang sila. Napatingin ako sa matanda. Inosente ang mukha niya habang naghihintay ng sagot namin. Mang Filo, wala kayong kakambal. Kayo si Turo. Kayo ang pinuno ng mga halimaw sa baryo na to. Ano ba't sinasabi mo, Rudy? Imposible yan. Nandyan lang si Turo sa paligid. Maganda kayo. Wala nang ibang Turo dito, Mang Filomeno. Kayo yung aswang. Tignan mo nga yung mga sugat mo. Kami may gawa niyan eh. Dahil sinugod mo kami kanina. Hindi. Hindi totoo to. Bakit? Paanong nangyari ito? Tinignan ng matanda ang mga sugat niya sa braso, sa dibdib at tagiliran. Nanginginig yung mga kamay niya habang dahan-dahan na hinahaplos yung mga malalalim niyang sugat. At mula sa pagkalito, napalitan ito ng matinding takot at tila pandidiri sa sarili. Bigla siyang napasabunot sa puti niyang buhok at napahagulgol ng malakas. Isang iyak. Naramdam mo yung sobrang bigat at pagsisisi. Napasubsob siya sa lupa. Doon niya siguro naisip na yung halimaw na gusto niyang ipapatay sa amin ay walang iba, kundi ang sarili niya mismo. O nga talaga si Turo. Ako yung aswang na kinamumuhian ko ng napakahabang panahon. Ako rin pala yun. Diyos ko, ano itong nagawa ko? Rudy, hawakan mo na maigi ang latigo mo. Hindi natin alam. Baka bigla na namang lumiko ang utak niyan eh. Tapos atakihin tayo. Tumango ako. Tama si Pancho. Agad kong hinawakan ng maigpit ang latigo at naghanda kung sakali man naaatake ang matanda. Pero hindi siya umatake. Bagkus ay patuloy lang siya sa pag-iyak. Tapos ay lumuhod siya sa harap namin. Kung ganon, sige na. Tapusin niyo na ako, Rudy. Pancho, patayin niyo na ako. Bilisan niyo na. Pero, Mang Filo, Ano pang iniintay mo, Rudy? Saksakin mo na.
Di ba yun naman ang turo niya sa atin? Yun ang makakapatay sa kanya. Ilabas mo na! Patayin mo na siya! Par, hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang patayin eh. Dahil siya mismo yung taong nanggamot at nagpakain sa atin. Tinulungan niya tayo, par. Sira ulo ka ba? Niloloko mo ba ako, Rudy? Yang taong yan, siya ang dahilan kung bakit narito tayo sa sitwasyon na to. Akin na ang punyal. Ako na ang tatapos sa matandang to kung naduduwag ka. Tama si Pancho. Huwag ka nang maawa sa akin. Sige na, gawin mo na iyo. Tapusin mo na ang kasamaan ko. Ayoko nang makapanakit ng ibang tao. Kaya sige na, tapusin mo na ang paghihirap ko. Hindi. Hindi ko talaga kaya eh. Naaawa ko sa inyo, Mang Philo. Hindi ko kayang pumatay ng isang matanda na walang kalaban-laban. Hoy, Rudy, huwag kang tanga. Sige na iyo, tapusin mo na ako. Habang ako pa ang nasa harapan ninyo. Pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko maunawaan kung ano nangyayari sa'yo. Kaya hindi pa man ako natatapos magsalita. Biglang nanlisik ulit ang mga mata ng matanda at sa isang iglap, bago pa kami makakilos, mabilis niyang nasunggaban ang mga paa ni Pancho. Agad na bumagsak siya ng patihaya sa lupa. Hawak ng matanda ang isang paa ni Pancho at dahan-dahan itong pinipilipit. Anak ng putyaray ko! Ang mga paa ko, Rudy! Aray, ang sakit! Doon ako biglang natauhan. Nawala lahat ng awa ko nang makitang namimilipit na sa sakit ang kaibigan ko. Mabilis kong binunot ang punyal mula sa bewang ko. Tumakbo ako palapit at buong lakas kong isinaksak ang punyal sa likod ng matanda. Pagbaon ng talim ay umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging tili mula sa aswang. Nabitiwan niya ang paa ni Pancho at napasubsob sa lupa. Aray ko, hayop ka! Hayop ka talagang matanda ka! Sa tindi ng galit ni Pancho, kinuha niya ang kanyang suno at walang tigil na pinaghahampas ang aswang habang nakadapa ito sa lupa. Bawat hagupit, tumatalsik ang itim na dugo at halos mabakbak na ang buong likuran ng matanda dahil sa mga pako. Nanghihina na si Mang Filomeno. Dali-daling lumapit si Pancho at buong puwersang pinatihaya ang matanda. Kailangan ko nang gawin ang huling hakbang na itinuro sa amin. Yung tanging paraan para tuluyang mapatay ang aswang. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pagtapos sa buhay ng mismong taong tumulong sa amin. Huminga ako ng malalim at hinigpitan ang hawak ko sa punyal habang nakatitig sa matanda. Patawad, Mang Philo. Pero ito ang dapat gawin. At ito rin naman ang kagustuhan niyo eh. Para to sa lahat. Para to sa nakararami. Sige na, patayin mo na ako. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob. Itinarak ko ang talim ng diretso sa kanyang dibdib. Unti-unti ay nawalan ng hininga ang matanda. Maya-maya lang, bangkay na si Mang Filomeno o si Katuro. Doon na nagsimulang umusok at naging abo ang kanilang katawan. Pero hindi pa doon natatapos. Ang mga natitirang aswang sa paligid nang makita nilang wala na ang pinuno nila ay parang mga asong ulol na sabay-sabay na sumugod sa amin. Hinarap namin silang dalawa ni Pancho. Nagtulungan kami. Iwinasiwas namin ang aming mga suno ng walang tigil. Bawat aswang na lumalapit, tinitiyak naming tatamaan. At makalipas ang ilang sandali, naubos namin ang mga aswang sa baryo. Para, makakauwi na tayo talaga. Oo, ligtas na tayo, Pancho. Maririnig ko na ulit yung talak ng asawa ko. Ako din, par. Makikita ko na yung mga tamada at paalasan na pamilya ko. Pero okay lang yon. At least buhay ako.
Saka par, anong plano mo pag nakauwi na tayo? Anong balak mong pasukan ng trabaho? Hindi ko pa alam. Baka delivery rider na lang ako o kaya naman mag-a-apply na lang ako sa construction. Basta, bahala na. Matapos kaming mag-usap, ay naglakad na kami papunta sa truck namin na nakabaligtad pa rin. Pagdating namin doon, hinanap namin at dinukot yung bag ko. Swerte kami kasi kahit papano, hindi ito pinakialaman ng mga aswang. Agad kaming tumawag sa kumpanya at sa pamilya namin at ibinalita sa kanila ang nangyari. Siyempre, tulad ng inaasahan, nasabon kami ng mga boss namin pero agad din naman silang nangako na pupuntahan kami para i-rescue. Nagkasundo kami ni Pancho na hindi na namin babanggitin ang tungkol sa mga aswang. Basta't ang napagkasunduan namin na sabihin ay nag-shortcut kami at naaksidente sa lugar na yon. Ilang oras ang lumipas, dumating na ang ambulansya mula sa pinakamalapit na bayan. Agad silang rumisponde nang matanggap ang tawag mula sa kumpanya namin. Mabilis kaming binuhat at inasikaso hanggang sa madala kami sa ospital. Makalipas ang halos 3 araw, pinauwi na rin kami. Buti na lang at hindi naman ganun kalala ang mga naging tama namin sa katawan. Puro galos at pasalang, maliban sa pilay ni Pancho na kailangan pang ipaterapi ng konti. Yung kumpanya naman namin, sa awa ng Diyos, hindi naman kami tinanggal sa trabaho. Naintindihan nilang aksidente talaga ang nangyari. Binigyan lang kami ng 1 buwang leave para makapagpagaling ng gusto. Samantala, habang nagpapahinga isang hapon, naalala ko si Mang Filomeno at ang kakaiba niyang kondisyon. Kinuha ko ang cellphone ko at sinearch sa Google ang tungkol sa sakit niya. At doon ko napag-alaman na ito pala yung sakit na ang isang tao ay may 2 magkaibang pagkatao sa loob ng iisang katawan. Yung para bang may ibang tao pa na nakatira sa loob mo at hindi mo kontrolado kung kailan siya lalabas o ano ang gagawin niya. Ganon si Mang Filomeno at si Katuro. Yung isang panig ay yung matandang albularyo na tumulong sa amin at yung isang pagkatao naman niya ay yung demonyong aswang na nagdala sa amin sa kapahamakan. Naisip ko, baka yun talaga ang pinakamatinding sumpa na binabanggit sa kanya ng tatay niya. Yung maging bilanggo sa sarili niyang katawan kasama ang isang demonyo. Sa huli, napagtanto ko na hindi lang pala kami ang iniligtas ni Mang Filomeno nung binigyan niya kami ng mga sandata. Iniligtas din namin siya. Winakasan namin ang matagal na panahon ng paghihirap niya. Namatay siyang tao at hindi bilang aswang. Pinikit ko ang aking mga mata at dinama ang simoy ng hangin. At sa gitna ng katahimikan ng hapon, sa wakas ay nawala na din yung guilt na nararamdaman ko. Sa wakas, pare-pareho na kaming nakalaya. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli po at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.